Nagbabalik tayo sa Philoil Flying V Center kung saan ang Lady Warriors sa dikit na set number 3 nakuha ang panalo pagkatapos makatikip ng 2 set points hinabol sila ni Eliza Valdez, Colleen Bravo at the rest of the Cool Smashers pero hindi papapigil si Elaine Casilag. Nakikita natin yung mga unang aksyon sa set number 3 kung saan parehong koponan, dikit na dikit nga. Lumamang ng kaunti ang Cool Smashers, hinabol sila ng Lady Warriors at yung mga bida ng mga koponan kumana naman. Eliza Valdez, Cheska Rakrakin, Colleen Bravo para sa Cool Smashers. Diyan naman si Myla Pablo, Jessie De Leon, Jeanette Panaga, ang ganda din ang inilaro. At yun nga, Elaine Casilag, yung dalawang huling puntos para sa Lady Warriors. Ang nagbigay sa kanila ng panalo ng set number 3. At nakikita natin yung numbers sa +4 sa attack points. Itong Lady Warriors, pati sa blocks, ang laki ng kanilang kalamangan. Kahit na nag-commit sila ng mas marami-raming errors, nabawi naman nila sa depensa. At dala yun ni Jeanette Panaga kung saan nakadalawa siya, kung di ako nagkakamali, na block kontra kay Eliza Valdez. Talagang sipag niya. At ni Jessie De Leon, yun ang nakapagbigay ng tibay sa depensa sa net ng Lady Warriors na tumulong sa kanilang opensa para tapusin yung set number 3 sa kanilang pabor. Makalamang sila 2-1 kontra sa Cool Smashers. Ngayon nangangamba na ang Cool Smashers na malaglag ng dalawang sunod na laban pagkatapos silang matalo sa Power Smashers in 5 sets. At dun nga sa laban kontra sa Power Smashers, ang Cool Smashers, Coach Ronnie, hindi makakuha ng dalawang sunod na set. Talagang palitan ng palitan. At kung babalikan natin yung parang track record ng Cool Smashers dito sa ating Reinforced Conference, talo, panalo, talo, no? Hindi ba sila nakakakuha ng winning streak? Ang Lady Warriors naman, pagkatapos ng dalawang sunod na talo, dalawang sunod na panalo naman. Totoo yan. Gustong ng Lady Warriors, tatlong sunod na pagkapanalo. Ito namang Cool Smashers, gusto nilang makabawi dahil talo, panalo, talo. So kung susundin nila yung trend nila, panalo dapat yung kasunod. Pero sa ngayon, dalawang sunod na sets ang kinuha ng Lady Warriors pagkatapos ng first set na panalo ng Cool Smashers. Pero ito, magandang simula para sa Cool Smashers. Palo ni Eliza Valdez, service ace ni Alex Cabanos, 2-0 dito sa set number 4. Kailangan tumibay ang service efficiency dito ng Cool Smashers. Nung sa kabuuan, number 2 sila. 27 service aces. Alam mo, kasamang Eric, tabla sila. Tig-27 service aces patungo dito sa labang ito. So match na match, ika nga, itong dalawang koponan na nasa gitna ng ating team standings. Eliza Valdez, dalawang puntos dito sa set number 4 para bigyan ng 3-0 lead ang Cool Smashers. Naniniwala ako na si Eliza Valdez ang missing link sa opensa ng Cool Smashers doon sa third set. Masyadong maraming attack errors na nangyari para sa Cool Smashers. Sama mo na dyan yung service errors. They had a chance to win that set laban dito sa Lady Warriors. But in the end, sa Elaine Casilag talaga nagpamalas ng talas at consistency sa kanyang mga palo, lalong-lalo na doon sa dulo. Net violation para sa Cool Smashers. Tumawid si Myla Pablo kasamang Eric sa linya. Pero binigay sa natin kanila yung puntos dito. Talaga? Coach Ronnie, dahil sa sa naunang net pagbabaya. touch. Net touch. Oo, maswerte naman. Unang puntos yun, ang Lady Warriors. Push mula kay Eliza Valdez. Angat, igohing ang bola. Nepomuceno, block. Ahabol, pero hindi niya abot si Myla Pablo. Puntos na naman para sa Cool Smashers. 4-1 dito sa set number 4. Magandang simula para sa Cool Smashers. Tingnan natin sa kanilang pagsasaing. Sila bang maghahain pagdating sa dulo? Ang kanilang may tulak ang laban sa kanilang pangalawang sunod na 5-setter kung sakasakali. Speaking of sinaing, magandang gabi sa mga nag-ahapunan. Yeah! Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa panonood sa ating Premier Volleyball League dito sa SNA at yung mga nanonood din sa streaming sa sports.abs-cbn.com/livestream/pbl at premiervolleyballleague.com. Si Jin Reyes at si Alfred Valbuena ang makakasama nyo doon kung saan makakakuha kayo ng tatlong anggulo sa inyong mga computers o sa mobile device. Bravo! Puntahan natin itong report ni Angelique Manto. Ang graduating student ng Export Management sa
College of St. Benilde. Si Jeanette Panagay, isa sa mga veterano sa koponan ng Lady Warriors. At kahit nagsisilbi siyang tatag sa loob ng court, meron pa rin pala itong ipinapamala sa pagiging soft-spoken, lalo na kapag nakausap ko siya sa personal. At sa katunayan siya nga daw ay tagatawa lamang sa grupo ng kanyang mga kaibigan. Pero itong si Jeanette ang naging susi last set para makabawi ang Lady Warriors. Pero Eric and Coach Ronnie, akalain nyo ba na hinila lang pala ito sa intrams nung volleyball nila nung second year high school siya at wala pa itong kaalam-alam sa volleyball noon. Pero sa kabilang banda naman, wag daw nating hahamunin sa pagkain itong si Jeanette. At sana hindi siya magalit sa akin sa sasabihin ko. Pero bisyo daw nito ay ang karne at kaya niya makaubos ng hanggang 6 na serving ng kanin sa isang upuan sa isang araw. Pero ang pinakamalaking tanong dito is saan nga ba napupunta yung dami ng kanin na yon kay Jeanette, Eric and Coach Ronnie? Salamat, napakagandang report, Angelique. 6 na serving sa isang upuan. I accept the challenge. Ako rin. Yung papayag ng ganun-ganun. So pwede natin palayaw sa kanya. Extra rice? Service. Because she's extra good. Malaki namang Laki tulas eh. No? Oo, kita-kita mo naman. Saka sa ginawa niyang depensa kanina sa set number 3, Coach Ronnie. Hindi. Ayan, no? Extra rice talaga bigay mo. No entry. Ayan, hapakap. O kaya isang kaldero, walang problema. Only rice, pero mas mahalaga para kay Coach John Abella. Only defense sa gitna, lalong-lalo na sa middle hitters. Sila Pao Soriano, Colin Bravo. De Leon. And of course, ang numero 1 scorer sa ating competition is kay Alyssa Valdez. Magandang gabi sa isang kaibigan nating manunulat na nanonood ngayon sa SNA. Kung di ako nagkakamali, Kenneth Del Rosario, tubong Batangas. Oh, si Kenneth, napakalaking fan din ito ng volleyball. Parami ng parami. Ang fan base, pabigat na pabigat. Ang kumbaga nanonood sa ating Premier Volleyball League. Yung talagang lumalawak sa loob at labas ng ating bansa. Pero bibilib ka dito sa Lady Warriors, Coach Ronnie. Pagkatapos malamangan 4-1 sa simula nitong set number 4, sila na ngayon ang lamang 6, serving 5. Cheska Rakrakin down the line. Yes! Down the line. Rakrakin. Kailangan lang talaga mapigilan ng Cool Smashers yung service errors nila. Yun ang nakakatanggal sa buwelo ng kanilang taas ng antas. At nagbibigay buhay din sa sa Lady Warriors na makabalik. Which is what they were able to do earlier after being behind by 3 at 4-1. Ito na naman si Ivy Rimulya, best server ng ating reinforced conference. Taas naman ng free ball ni Myla Pablo. Pao Soriano, kinapos yung talon, wala sa timing. At ando na naman si Jeanette Panaga para makapuntos. Turned out to be a high set. Hindi ko hinahanap dito ni Pao Soriano was a low quick set. Nalunod, sumabit, kalamangan, sinikwat ng Lady Warriors. Isa kanilang abante at 7-6. Ganda ng serve ni Kaini Pumuseno. Back row, Valdez. Napakahusay na dig ni Myla Pablo. Kasilag. Yun na namang cut shot na yun. Yung angulo pero medyo malapad yung palo. Coach Ty Bundit talking to Jonalyn Ibiza to cover the space. Pagpapalo si Kasilag dahil alam mo walang nakamarka rin eh. Sumablay lang talaga yung palo ni Kasilag. Si Kasilag yung nakasakit sa kanila ng gusto. And going back to service errors, it continues to haunt the rest of the Cool Smashers. Lamang ngayon ang Lady Warriors ng isa papunta sa ating first technical timeout sa set number 4. Hey Elaine, ako nga pala si Cedric. Ano nga pala yung motivation mo every game? Bakit ang galing-galing mo? Hi Lawrence, anong secret ko? Wala naman. Tsaka hindi naman ako magaling eh, marunong lang. Ano lang, isipin mo lang lagi na kailangan mo tulungan yung teammates mo. Ganun lang. Napaka-humble, ano? Elaine Kasilag. Sabi niya nung... Sa akin, magaling siya. Oo naman. Napakagaling. Napakagaling. Sabi ni Elaine Kasilag, isa sa mga pinag-practice nila para makuha yung panalo kontra sa Perla Spikers, receiving. Totoo yan. Dahil yun ang problema nila sa unang dalawang pagkatalo. At ngayon po, kausapin natin yung mga kasama natin sa live streaming, si Sinjin Reyes at si Alfred Balbuena. Ano ba nakita ninyo? Puntahan kita. Sinjin, ano napansin mo nung set number 3 na dikit yung laban? Ano? Sino ba nakakuha ng momentum noon bago tinapos Elaine Kasilag yung set number 3?
Good evening, Eric. Syempre kanina, nung set number 3, itong Lady Warriors natin, they were trying to catch up during that set. The Cool Smashers, nagpapalitan lang sila ng lamang, pero mukhang at the end, kasi sinasabi nga namin dito ni Alfred, mukhang na-jinx namin kasi nasabi namin nung 21 all, it will be a short game, pero mukhang in-extend nung Cool Smashers yung laro at umabot siya sa deuce point kanina. Seemingly so, the Lady Warriors rather, they're coming off their winning streak rin syempre. So, syempre gusto nilang tuloy-tuloy yun. Yun ang tingin ko din. Alfred, anong tingin mong kakulangan ng Cool Smashers? Bakit sila na dalawang sunod ng Lady Warriors? At ano naman ang tingin mo na pangdiin ng Lady Warriors dito sa fourth set laban sa Cool Smashers? Well, Coach, siguro nung third set, the past 2 sets na nawala sa blocking Service. ang Cool Smashers. Kasi nung first set, as in 5 block points ata na tala ng Cool Smashers nun. Pero nung 2 sets, 0 block points ang nagawa ng Cool Smashers nun. Tsaka nakuha na rin kasi ng Lady Warriors yung atake nila, yung paano umatake na mabilis, paano pinakamadaling atake to score an easy point na rin for the team. Thank you, Alfred. Salamat, Sinjin. Salamat, Alfred. Good job sa ating live streaming. We'll talk to you again a little later on. Pero ngayon, Coach Ronnie, Lady Warriors, kontrolado pa rin itong set number 4. Lamang sila ng isa, 10-9 kontra sa Cool Smashers. Kasamang Eric, ayayin ko sana kumain ng fishball si Alfred dun sa may UP eh. Isaw! Oo eh, kaya lang. Then, nung time namin kasi fishballs pa lang eh. Oo. Kaya lang, baka yung fishballs ngayon mahal na eh. Giselle C. Dati kasi dinadaan ko sa sausawan eh. Bibili ka ng 3 pero sasawsaw ka ng mga 10 para malas. Oo, hanggat sa mamuti yung labi mo sa suka, busog ka na. Hindi na kaya eh. Para sa mga naghahapunan ulit, sana busog na kayo. At kasi busog kayo sa action, sigurado. Ganda. Fourth set, ano? Dito tayo sa Philoil Flying V-Center at itong Cool Smashers, hindi nagpapalayo ng kalamangan. Dikit pa rin tayo, pero error doon. Nagkalituhan si Ivy Rebulla at si Alex Cabanos. Miscommunication between the first-year player and the veteran. Service. Myla Pablo. Yan ang ayaw mangyari ni Coach Ty Bundit. Unforced errors. Na siyang talagang nagiging pasakit para sa Cool Smashers. Back row attack ni Alyssa Valdez. Nasa lure. AC. Pero naging free ball, ano? Binigay ni Kylie Pumuseno. Eto! Isang dump para kay Alyssa Valdez pero nakuha pa rin ng depensa. Maganda ang inilalaro ng floor defense. Itong Lady Warriors at inabot na sa pagkalito si Bravo at si Cabanos. 13-10. Ang basa ni Bravo, iba ang pasa ni Cabanos. Kung makikita mo yung finger signs na ginagamit nila, yun yung set na hinahanap nila based on what was happening. Yan po yung mga plays na itinatakbo nila. Depende sa pasang gagawin ng kanilang playmaker. Well, yung last 2 points ng Lady Warriors galing sa errors ng Cool Smashers. Dalawang magandang dig na para kay Giselle C. Ngayon sinasabi ko kasamang Eric, hindi ka pwedeng one-trick pony rito. Kailangan kompleto pakete ka. Opensa, depensa, playmaking, pasa, conversion, transition, etc. Pumuseno, kinuha yung palo ni Rebulla, ni Pumuseno. May dip, Cabanos, babagsak. Ganda nung salo ng bola, rakraking, kinuha yung bola sa harap natin. Ibisa, itinawid. Free ball para sa Lady Warriors. C, punta kay Casilag sa gitna. Yes! Sila. Through the block. Tinago si Elaine Casilag at hindi naantabayanan ng Cool Smashers. Tignan mo yung pasa mula sa likuran. Creamline. What a play, converted ni Elaine Casilag. Biggest lead, hawak ng Lady Warriors 4 kontra sa Cool Smashers. แบ็คโรดแท็กแบ็คโรดแท็กไว้อยู่ดูไอ้บอล Tsaka pag nag-free ball ka, huwag may taas. Ilagay mo na sa possession kasi kunwari atras yung open. So, malugulo din sila. Dahan-dahanin lang natin. Ha? Huwag natin papilisin yung galaw. Dahan-dahan lang tayo. Let's set our own pace, ha? Isa-isa lang. Ha? Habal-habal, isa-isa. Well, gusto lang putulin ni Coach Ty Bundit yung napakahabang rally na ginawa ng Lady Warriors pero hindi actually yung huli lang naman yung puntos yung dalawa dun.
naibigay dahil sa unforced errors, Coach Ronnie, Yes, itong yes. Cool Smashers. Warming up for the Lady Warriors here in the fourth They're set. hanging on to dear life. Myla Pablo Down by a at the set. service zone. Galing sa isang pagkatalo. They are at 1 and 2 right now. Kabilaban nila 2 and 2. May chance ang umakyat sa 3 and 2 para tumabla sa pangalawang pwesto sa kanilang huling laro sa first round itong Lady Warriors. Ganda ng block ni De Leon kay Bravo. Ito si Remulla. Kohing. May dig. Nepomuceno! Yes! Ganda ng delay ni UCLC. Nakita mo, nagwa-wiper yung mga blockers. At sabi nga ni Alfred Valbuena kanina, ito yung bagay na naglahong parang bula para dito sa Cool Smashers in the last 2 sets. Dahil meron silang 5 block points sa ating unang set. At ito, problemado kanilang depensa. 5 kalamangan nila Myla Pablo. Ay baba sa 4 on that. Long serve. 15. At kung ano naman yung iginanda ng laro ni Alex Cabanos yung set number 1, gano'n naman kaganda yung inilalaro ni Giselle C ngayong set number 4. Kontrolado niya eh. Kontrolado na yung opensa. Saka, ang kagandahan, ang ganda ng depensa niya sa mga 5 attacks ni 5 attack ni Alyssa. Ay, Siya sa Valdez pa yung sumasagot. sinasalo niya doon. Oo, kanina si Panaga yung sumasangga dyan eh, sa net. Oo. Nepomuceno, lusot na naman sa blockers. Wow, Kai Nepomuceno. Itong game na to, Coach Ronnie, Big game for Kai sinusundan niya yung 10-point output niya Right, nakaraan. right. At hanggang ngayon, timeout. 16-11 kalamangan ng Lady Warriors kontra sa Cool Smashers set number 4. Tuwang-tuwa ang fans ng Lady Warriors. Ang laban na to. Lady Warriors kontra sa Cool Smashers. Atin sa inyo ng Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. At ang Lady Warriors, pagkatapos ng napakahinang simula kung saan natalo sila 25-15, dalawa. Sunod na set ang kinuha Coach Ronnie at ngayon lamang sila ng 5, 16-11 at yung momentum, yun ang pinaka-importante dala-dala nila ngayon. Tandaan natin dito sa ating fourth set, ang ganda ng buga ng Cool Smashers. 5-1 kalamangan nila. Pero ang bilis ng balik dito ng Lady Warriors. At ngayon, pinakamalaking abante hawak nila. 5-16-11. At free ball na naman ang nakuha nila dito mula sa Cool Smashers at sinusunod-sunod na sila dito. Jeanette Panaga naman, relax na relax at enjoy na enjoy dahil nakuha na nila yung rhythm, ika nga, ng set number 4 at ngayon 6 ang kalamangan. Gaano katindi ang depensa ng Lady Warriors laban kay Alyssa Valdez? Alyssa nasa 50% sa spike percentage, attack percentage ngayon. 32% lamang kasamang Eric. Napakababa yan para sa primerong scorer sa ating liga. Net touch. Net violation, tinatawag kay Pao Soriano na ating second referee si Herbert Tingnan natin Matematico. kung makikita natin muli yan. Ang tinawag, net violation para sa Cool Smashers. Yung pagbaba ng tama, nung kamay yata Oo nga. ni Pao Soriano. Kaya ang tingin ni Alyssa ang sumabit, Lady Warriors. Bilis na matanggalin talaga, no? Herbert Bilis. Matematico yung ating second referee. Poor first ball mula kay Rakrakin. Free ball na naman ang makukuha ng Lady Warriors. Giselle C. Punta kay Nepomuceno, pero ngayon Pao Soriano Soriano at nakaabang. the net. Depensa sa net. Coach Ronnie, balikan ko sa iyo kanina yung tanong ko nung first set. Anong kailangan gawin ng Lady Warriors para mabawasan yung opensa ni Alyssa Valdez? At sinagot nila tayo kanina na sabi Liwanag, bantayado eh. bantayan mo si Alyssa Valdez, kaya mo ibaba kung tututukan mo. Baba mo lang yung porsyento, hindi mo naman mabobokya. Imposible. Yung 25 masisiro yan. kada laro, baba mo lang ng bahagya yung efficiency. Kasilag naman, napakaganda ng nilalaro dito, no? Sila ni Kai Nepomuceno. At idagdag mo of course ang ating huling V-League MVP na si Myla Pablo. Yung bumobomba talaga ng sa opensa. Pero meron silang game changer na pumasok late in the first set. Si Jessie De Leon. Na nakatulong ng gusto. Andun na naman, Jeanette Panaga. Ang daming pangalan, Coach Ronnie, na nababanggit natin mula sa Lady Warriors. Kylie Nepomuceno, Yan. Jeanette Panaga, Jessie De Leon, Elaine Casilag, Myla Pablo. Ang dami mong pupuntahan kung si Giselle Siga, no? Ito ang puhunan talaga ni Coach John Abella. Ang roster power. Nag-stack talaga sila. Maraming players na wala sa kanila. Tandaan natin, wala na rin si Aiko Sweet Ordas. They lost Mitch Gumabaw. Pero nagdagdag din sila ng tingin nilang puwersa na makakatulong. Magandang dig para kay Remulla. Soriano, Nepomuceno sumalo. Kaya Nepomuceno, free ball. Makukuha dito ng Cool Smashers. Tingnan natin kung makakabawi sila dito. Baon sila ng 8. Ang hirap ng tirang yan.
Pero yun, hindi sila maka-opensa ng maayos. Rakrakin yun. Mas maganda-ganda yung pasa sa kanya. At na-convert ni Cheska Rakrakin. 7 hinahabol nga lang nila dito. Yun ang masakit para sa Cool Smashers. Biglang ibinato sa open ni Alex yung pasa niya. Sabi ni Coach John Abella kay Jeanette Panaga, you press your block para hindi mabasag at malusutan. Pablo. Gohing, punta kay Kasilag. Ibisa ang sumalo. Valdez. Pinaluan yung mas maliit si Giselle C. Pero nasalo kahit ng bahagya ni Giselle C. Soriano. Yes! Still alive. Sabi natin kanina, si Eliza nasa 32-33%. Pau Soriano at 65%. Wow. Bihirang sumablay. So parang yun ang tactic coach Sonny ng depensa. Pumunto sa lahat. Bawasan lang natin si Eliza Valdez. Ganun ang ginagawa nila. Hinahamon nila itong kabuuan ng Cool Smashers kung kaya ba silang talunin. Oo. Yung iba na lang, wag lang si Eliza Valdez. That hurts para dito sa Cool Smashers. Panaga beating Eliza Valdez. Depensa ni Eliza Rather. 7 kalamangan ng Lady Warriors. Komportable. 2 laban sa isang set na hawak ng Lady Warriors. Nagtatangka ng kanilang pangatlong sunod na panalo at mapabilang sa top 2. Kasama ang Power Smashers na tinalo kanina ang Philippine Air Force Jet Spikers para ilugmok sa dulo sa ilalim ang Philippine Air Force at 1-4. Sola Alvarez papasok para sa Lady Warriors. Valdez babawi with a push. Yun ang push shot na tinatawag. Parang tulak lang na bahagyang mahuhulog sa likod ng blockers. Papasok si Ariel Patnongon for the first time sa laban na ito. Patnongon starter nung first game. Tsaka nung talo ng Cool Smashers kontra sa Power Smashers. Tama yan. 8 out. 6 Espelita. Espelita din. Papasok naman ngayon para sa Lady Warriors. Pati si Phil Kainglet nagbabalik. Coach John Abella going deep sa kanyang rotation. Espelita magiging sa third. Ang lalim ng bench nila. No? May depth talaga. May 2 reinforcements pa yan, ha? At uulitin ko, hindi lang blocking ang nawala para kila Coach Ty Bundit. Kundi nawala rin yung bangis ng kanilang league-leading service efficiency. Jeanette Panaga. Hindi makabelo, hindi makabalik. First set, seamless. Hirap na hirap, hindi nakabelo, Lady Warriors. After that, nahirapan ng makuha muli ng Cool Smashers ang kanilang matibay na laro. Espelita kumuha ng bola. Phil Cayetano pumalo. Bravo, bahagyang inabot yung bola doon. Ito si Pablo. Hindi masyadong umatake ngayong fourth set dahil nga sa ganda ng inilalaro ni Kylie Pumuseno at ni Elaine Casilag. Net violation na naman ang itatawag Colleen Bravo. Talagang saksakan ng daming errors, Coach Ronnie, para sa Cool Smashers. Sobra. Silang nababaw dito. Sobra. At pag ganyan ang nangyayari, talagang hindi ka na makakabangon. Dahil para mo nang sinasaktan ng sarili mo. Just like that, 8 points ahead and only 2 points away from winning the third straight game and moving to a tie for the second spot. Nangangamba ng mabaon, 1 win and 3 losses. And 2 straight losses also para sa Cool Smashers. Totoo yan. Coach Ron. Kung hindi sila makalusot, didikit sila, hindi sa ibabaw. Mabaon sila sa ilalim. Meron pa silang isang natitirang laro. Alam ko, Bali, Water Defenders. Oo. Hindi na ako nagkakamali. Oo, diba? Valdez sa gitna. Ito namang Lady Warriors, Coach Ronnie, nagbabadyang makakuha ng pangatlong sunod na panalo. Sabi nga natin, mapabilang sa tabla, kasama ang Power Smashers na may 3 panalo, 2 pagkatalo. Bakit mahalaga? Naniniwala ko 6 na panalo, tawid ka eh. Pagbalik ng mga reinforcements, maiiba yung agos. Sigurado yan. Sigurado yan. Sa gigil ng mga at ang usay ng mga higanteng yan, maraming pwedeng mangyari.
Mabuti pang makabuelo ka na at makapuhunan ka ng maaga bago magkagulo-gulo yung mundo Valdez dito sa ating Premier Oh, yeah. Volleyball to League. the block. Dalawang sunod na puntos para dito kila Alyssa Valdez. Bago makarating sa match point itong Lady Warriors, meron pantangkang habol at nilalabas na bagsik itong Cool Smashers. Kung di ako nagkakamali, sa Sabado yata, Coach Ronnie, makikita na natin yung mga reinforcements ng mga Sana. koponan. Yun ang nabalitaan ko. Oo, sana nakuha na nila yung mga Oo. international transfer Certificate. certificates. And again, Puts the Lady A service Warriors at error. match point. hurts. Unforced error talaga, Coach Ronnie. Yun ang nagbigay ng sakit ng ulo para dito Alam sa mo Cool kasamang Smashers. Eric, yung service yan yung bagay na kontrolado mo Serving eh. for the Oo. match. Kasi ikaw yan eh. Number Saka yung 15, bagay na talagang Phil mai-ensayo mo. Pangalawa, yan ang first line of offense. Okay, that's right. Valdez against a triple Valdez block. on the Yes. combination. Still alive. One match point save para kay Alyssa Valdez. Pero napakalaking suntok sa buwan itong gagawin nila para makahabol dito at makitay ito at 24-all. Team captain. Isang bagay na Alyssa nagawa Valdez. nila nung set number 3 pero dalawa lang yung nahabol. Dalawa nila. lang yun. Oo. 24-22 yun. Pablo, block. Ganda ng depensa ni Bravo at Bravo. Tinapos din yung rally na yan. 2 match point save ng Cool Smashers. 19-24. Pero si Coach Abella hindi na Substitution, Pocari Sweat. hintay pa 15 na out, 12 lumaki pa itong C, paghabol ng Cool Smashers. 6 out, Lalabas 8, si Pomuceno, Sarah 10. Jane Espilita, si Phil Cayetano babalik. Si Kaini Hindi Pumuseno ka pwedeng magbiro si Chelsea. kasamang Eric. Eh. baka humabol to. Baka multuhin ka. Service. Sabi nga nila. Valdez. Alyssa Valdez, magandang serve. Shola Alvarez, receive ni Pumuseno. Ganda nung receive doon o yung take ni Ibiza. Papalo si Rakrakin. Labas at tapos na po Ball is out. ang ating bakbakan dito. Pocari Sweat Kontrolado takes the ng set and the Lady match. Warriors 25, itong set number 4, 19. Coach Ronnie. At yung mga errors ng kanilang kalaban, Alyssa Valdez at ang Cool Smashers, yun talaga ang nagbigay ng sakit ng ulo at nagbigay ng talo sa kanila dito sa laban na to. Meron pang isang nalalabing laro itong Cool Smashers para sa kanilang tsansa na makakuha ng pangalawang panalo sa 5 laban. Subalit, para dito sa Lady Warriors, ang kanilang misyon ay nagawa nila para makakuha ng kinakatayuang napakaayos patungo sa ating second round. 3 wins, 2 losses for a tie for the second spot with the Power Smashers. Magko-commercial po tayong sandali pero ito po yung pagkapanalo ng Lady Warriors kontra sa Cool Smashers. Tinapos sila 3 straight sets pagkatapos mahulog yung set number 1. Nabanggit natin, Coach Ronnie, ang daming bida na pumuntos para sa Lady Warriors. Andiyan si Myla Pablo, Elaine Casilag, Jeanette Panaga, at kung sino-sino pa. Pero Jessie De Leon. Jessie De Leon, no? Pero nahirapan ka pumili kung sino ang ating best player. Ito, yan. So, ating minabuti, yung timing na lang nung antas, yung taas ng laro. Kung kaya't ang ating pinili ay si Kaini Pumuseno sa tibay at ganda ng kanyang ipinamalas na tulong para sa Lady Warriors. Puntahan natin si Angelique Manto na kasama si Kaini Pumuseno. Eric and Coach Ronnie, kasama ko nga ngayon ang ating best player of the game na si Kai Nepomuceno. Congratulations, Lady Warriors. So, 3 straight wins na kayo. 3rd straight win nyo to. Ano ba yung naging effective sa team ninyo? Nakahanap nyo na ba yung rhythm as a team, as a Lady Warriors? Oo. Kasi nung first game namin, parang ang hinanap namin is yung leadership. So, alam namin kung sino yung nawala. And parang naisip namin na kailangan sa sarili namin mag-start yung leadership. So, yun naman, and gumana naman. Thank you, Lord. So, ngayon naman, tapos na kayo sa first round and pagpasok ng second round, baka medyo magbago dahil may chance nga na makapaglaro na yung import nyo. Pero ano yung pwede nyong ma-share sa kanila na nakuha ninyo dito sa first round? Siyempre, bukod dun sa support namin, bas tiwala kami na mas lalaro ng maayos kasi nakasama namin sila nung team building and alam namin kung gaano nila kamahal yung volleyball and kung gaano sila bas palaban. Yan. So, Kai, may mga gusto ko bang pasalamatan sa panhalan nyo ngayon? Hi, Boss Ronald Padua. Thank you so much po sa lahat. And sa family ko, Nepomuceno family. And sa family po ni Ken, sa mga taga-Katanawan, Quezon, taga-Marilao, Bulacan. Kay Tita Marigondon, lagi
laging nanonood. And sa lahat po ng sumusuporta ng Pocari Sweat, maraming salamat po. Thank you so much. So again, Kai, congratulations. And sa Lady Warriors, balik sa inyo, Eric and Coach Ronnie. Salamat, Angelique. Congratulations sa ating best player of the game, si Kai Nepomuceno. Brought to you by Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. Nabanggit nga ni Angelique. Tapos na sa first round itong Lady Warriors, Coach Ronnie. Totoo yan. Pero merong ibang mga teams na meron pang laro na kailangang ilaban dito sa ating unang round. At ang Water Defenders, 3-0. League's best so far laban sa Perla Spikers na galing nga sa pagkatalo sa kanilang huling laro kontra dito sa team ng Lady Warriors. Yeah, may lalaro pa yan. First game po natin yan sa Sabado. Sa patuloy na coverage ng Reinforced Conference. Second game, sisimula ng alas 4 ang Lady Warriors kontra sa Power Smashers. At 3-game schedule po yan. Alam mo sa kasama, Sabado. Eric, yung laban na yan ay simula na ng laban sa second round. Yung ibang mga teams tatapusin yung kanilang mga game schedules ng first round. Pero yung ibang laban naman para sa second round na yon. At yung last game ng Sabado, itong Cool Smashers, hanap ng bawi kontra sa bottom team, Coach Ronnie, yung kulelat nga sa panalo, yung 1-4 na Lady Jet Spikers. Totoo yan. So marami tayong pwedeng antabayanan at abangan. Pero sa ngayon, ang ating pinapanalangin ay makita na natin ang ating mga reinforcements para talagang buong-buo ang rekado ng ating Premier Volleyball League Reinforced Conference. Well, ang Lady Warriors, 3 sunod na panalo. Samantalang ang Cool Smashers, 2 sunod na pagkatalo naman. Maraming salamat sa ating director na si Al Neri, Executive Producer Malu Neri, Associate Producer Eva De Los Reyes, para kay Angelique Manto, aking partner na si Coach Ronnie Magsana. Ako po si Eric Tipan. Salamat sa panonood ng Premier Volleyball League dito sa SNA, hatid sa inyo ng ABS-CBN Sports.